Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po. Good morning po, church, sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin dyan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po muli sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan. Muli kami po ay nagbabalik upang maghatid ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan, mga kapatid. Kaya again, ay kayo po ay makinig at matuto at maging blessing sa mga kapatiran po natin by sharing the link to your loved ones and to your relatives and to your friends so that tayo naman po at sila rin naman po ay makinabang dito po sa ating programa. Alright, hindi ko napapatagalin pa at iwi-welcome po ng aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Sir Conrad. How is your day? Beautiful. Yeah, matindi talaga. Maganda ang araw ni Doc Julie Castro. Sana kayo rin. Sana sila din, oo. Sana. Bagamat medyo makulimlim, maulan, at Nabutan ako ng pabugso-bugso ang ulan eh, oo. Mamaya, kayo. araw, uulan, tapos mamaya. Yung mga humahayo dyan ay mag-ingat kayo. Nawa, may dala kayong mga payong. Yan, hello, oo, dapat Kasi magbakon. pag walang payong, hihinto doon sa tindahan. Ayun, mapapalaban. Matatagalan doon. Buti lang kung masesharean yung mga tindera doon. Yan, oo. Hello po daw, sabi niya, Ma'am Aida Nool dito. Yeah, sabi niya, yes, beautiful talaga, Ma'am Julie. Yeah. Hello po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng mga nanonood po sa atin dyan. Shoutout po sa inyo. Bakit hindi siya lumalabas dito sa akin? Hindi ko alam sa inyo. Ano ba yan? Ano na naman yan? Oo. Yan. Shoutout din kay Ma'am Leia de la Cruz Abines. Ayan. Hello po, Ma'am Leia. Happy watching sa inyo dyan. Oo. At sa aming area. Shoutout sa aming area, Central East Family. Yan. Shoutout mo yung area mo, Ma'am. Binabati ko ang Central South family. Yun. Oo. Hello, Sir Gerard, Ma'am Leia, Ma'am... gusto mo, batiin ko lahat ng Central South. Iba akong magalit. Basta sa lahat ng mga Central South dyan, happy watching po sa inyo. At kay JR, magpagaling ka, iho. Yun, oo. At kay shoutout din kay Ma'am Marivin Ibarwang. Hello po. Yan, hello din po. Shoutout din sa Northeast Family. Ayan. Ma'am Linda Quiñones. Benya Yan. Quiñones. Yun, oo. Ma'am Jessica Mendoza. Sabi niya po dito, good morning po, Doc Julie and Sir Conrad. Ayan. Sino yung isa? Jeffrey Onsat. Oo. Hindi, sa amin yun. Sino Jeff? Jet. Jet, sorry. Sino ba? Kala ko Jeffrey Onsat. Ayan, kay Mama Rosel Bentir. Ayan, watching from Cabuyao, Laguna. Wow, layo pa niya, no? Ikaw na nga bumate, nawala na lahat dito. Napunta na sa Hindi iba. ba magpahiram ng cellphone dyan? Yeah. Ito, bati mo dito. Yan. Oh. Bati mo yung mga yan. Yan, akin na muna yung cellphone mo para at least mahabang binabati ba, ayusin natin yan. Bakit na ganito na? Binabati ko si Ma'am Jovelyn Gonzaga. Yun, Ma'am Jovelyn Gonzaga. Hello po sa inyo. Franz Paul Ibarwang. Yun! Tapos na yan, no? Ay, nawala ka din. Bakit gano'n? Pag tinataas ko, nagugulat ako. Nabati mo na yata, Ere, eh. Arine, anire. Anyway. Eto na. Ayan na. Di ba? Tumataas din. Yun. Ma'am Leticia Aranda, happy watching. Yun. Ma'am Leonor Giray. Uy, Ma'am Leonor. Ayan, si Ma'am Leonor Giray. Oo. Sir Cesar Dejos. Oo, hello Yun. Cesar. Shoutout din sa lahat po ng mga patuloy na mga nagiging blessing dito sa ating programa. Ayan. Airmaid Salon. Airmaid good Salon. morning. Ayan. Oo. Makati Central daw. Shoutout daw sa Makati Central at sa Manila West Family. Yun. Happy watching. At syempre meron pang yung kay Ma'am Genesis ang kanyang napakasarap na bagoong ma'am. Kitchen. Oo, Castle's Kitchen. Hello po. Ayan. And also sa Hairmate Salon, ano pa ba? Kay Doc Lani.
Yan, oo, ang L. Sanchez Santos Clinic. At walang sawang sa shoutout natin, syempre, yung Rollins Marketplace. Ayan. Kung gusto niyo pong umorder na napakasustansyang gulay, order na po kayo dyan. Mayet Machenso, kanyang fresh eggs. Fresh eggs, yan, tama. Oo. Ma'am Mayet, ay pa-order po ako ng Ma'am Aida itlog. Nool sa kanyang Meron din. oo, ano yan eh. Actually, ano na yan eh, manager na yan eh. Manager na. Wow. Ano ba kami? Wakol. Wakol, oo. Wakol International. Yes, wow. And also kay Sir Ivan Mongoso. Shout out sa iyo. Nandiyan na ba? Yan, oo. Nandiyan pa bang parents-in-law? Ayan, shout out din kay Ma'am Mayet Daef. Hello po, Ma'am Mayet. Happy watching and keep watching. Okay. Oo. Ang Rudy Daep, Yan. nasaan? Yun lang. Shout out sa STC Class 01. Hindi. Sa class ko rin, class ministers. Hello po, shout out sa inyo. Class Matikas. Yun, oo. Yan. Sabi ni Ma'am Aida dito, Ma'am Jules, manager talaga. Sabi niya. Manager na pala si Ma'am Aida doon, no? Hindi talaga. Hindi ko nga alam. Shout out sa aking mista, Vince Aldrin Yu, a.k.a. Bobby. Okay. Parang nag-iisa mo lang classmate yan. Oo. Shout out din, syempre, kay Jam sa aking mista ko yan, si Jam. Okay. Oo. Nawala na mga mista mo? Oo, hindi na. Hindi ko na nga sila nakikita. Yung carrot cake daw ni Ma'am Rhea Espiritu. Shout out daw sa carrot cake ni Ma'am Rhea Nakati kay Espiritu. Ma'am Linda Quinones. Oo. Carrot cake, banana cake. Ano pa ba yon? Puto cake. Yeah, puto cake. Yeah, naku, syempre, mag-ano na naman. Tawag dito, magtatapos na naman ng buwan. Ayan na naman tayo sa fellowship natin. Ay, by the way, mga kapatid, gusto ko lang, sige. Pinaalala ko sa'yo, yung pinatikman tayo ng yung mani na walang Oo, nako. oil. Mani na ang sarap nun, Doc Julie. Oo, ang sarap Nakalimutan ko nun. kanino bang pangalan. Nako, yun lang. Hindi naman kay Carmen Palma, yun parang isa eh. Shout out nyo nga mga South Border, hindi ko na naalala yun. Oo, South Border, shout out Dapat sa kasi inyo. sinusulat, sabi ko kay Ma'am Yang. 10 piso lang ang dami na noon, ma'am. Oo, maghapon mo nang kakainin. Pero masarap talaga siya. Oo, kasi Tapos kung oil i-imaginein mo pa ay walang oil 'yon. So talagang masarap Healthy 'yon. siya. Healthy na po 'yon. Yan, oo. Shout out din nga pala, patuloy niyo po yung pag-pray, yung sinasabi ng ating mahal na pastor, ha. At yung sila po yung mag-uusap dun sa sa lote, Doc Julie. Talagang ipanalangin, iluhod natin sa Panginoon 'yon na talagang magkaroon ng maayos na pag-uusap. May picture ka ba nun? Hindi Wala mo ba eh. siya nakunan? Hindi ko na siya nakunan, Kasi Doc. ilay hands ko lang yun. O, ayos na yun eh. Hindi ko na siya nakunan, Doc. Ang Anyway. first name niya ay Mike. Yan. Ang hirap kasi sa uluhin ng dulong pangalan, Indiano kasi, 'di ba? Oo. Mike Indiano. Oh, Mike Indiano na yung basta yung kakausapin ni pastor. Mike lang, hindi Michael. Mike Hindi- po, oo. Okay. Yan ang sinabi niya. Yan. Yun lang makapunta siya dito, malaking bagay na yun. Totoo po 'yun. Kasi Kaya ang salita ng Diyos ang magbibigay sa kanya ng linaw ng kaisipan para ibigay na sa atin yung lupa na yon. 'yun, tama. Shout out kay Sir Al. Sir Al Tumanda, shout out po sa iyo. Shout out kay Sir Al Tumanda. Oo. Hindi mo na maanidag, Doc. Kasi wag kayo nagpapapasok basta-basta. Dapat dumadaan muna dito sa... Oo. Hello po sa lahat po ng mga sumusubaybay. Ayan. Sir Jeffrey Onsat, Franz Paul Ebarwang. Ayan, hello po. At kay Ma'am, sino pa ba yung mga hindi natin nabanggit Teka, dito? nagulat ako ba't nandiyan si Sir Al? Siya ba ang duty kay LJ? Oo, nandyan Okay. din sila. Kay Ma'am Gretchen Bounsit. Ayan, ka-area mo to. Kasi sinasabi ko, Sa kanya yon. siya yun. Jet, Sige, hindi ko na maalala kasi. Gretchen Bounsit. Sa kanya galing yon? Alin? Yon, yung ano na yon, yung
Mani? Hindi. Akala ko, okay. Sige, so, Taga South Border yun. yun. Oo. Kaya mga kapatid, lagi po namin nire-remind dito na tangkilikin natin ang sarili nating atin. At mas maganda ay kung kayo po ay may mga tindahan, bili kayo ng maramihang ganun. Di ba, Doc Julie? Like for example, yung mani o 10 piso, bili ka ng maramihan. Tapos ilagay mo sa tindahan mo, di ba? At sinisigurado ko naman masarap yun. Yung kagandahan doon kasi yung mga yan ay nagbibigay sa Panginoon. Di Oo. ba? Yun naman talaga yan. Yun ang lagi nyo pong iisipin. Ayan. Ako po si Ma'am Jet, ma'am. Oo, ayun pala, si Saka Ma'am Jet. dapat yung mga dumadaan dito, may mga inaabot yan. Yun lang. Hello po, Wala Sir man Al. lang pandesal o ano. Next time daw, next time. Wala na ba yung Marby? Yeah, Marby. Diyos ko, naalala Hello. ko tuloy. Yung Marby na pan. Oo. Yung tasty. Tasty, Oh. oo. Bakit mahina? Hanggang curfew yun, nawala na ang curfew yun. Dapat Opo. tangkilikin naman ang Yan. impormasyon pangkalusugan. Sige po, Sir Al. Hello po. And shoutout din kay Ma'am Chris Kapote Ampig. Uy, Oh, yan. matindi talaga. Inaanak ko yan. Oo. Habang ito may mga pasok to, ma'am, di ba? May mga trabaho to. Kaya Oo. during duty sila po ay nanonood. Yan. Oo. Imbis na kung ano pong panoorin nyo dyan, sumubaybay na kayo dito. Hello po kay Ma'am Joy Rico. Yan. Hello po, Ma'am Joy Rico. Kamusta po ang panahon dyan, Joy Rico? Ma'am, at kamusta po ang how is the weather there? Yan ang laging tanong ng mga ano. Belated happy birthday kay Jude Renz. Ay, oo. Happy birthday nga pala, belated kay Oo. Sir Jude Renz Rico. Oo. Oo. Ay, shoutout po sa inyo. At sana ay nabusog nyo ang mga tao dyan. Dito rin. Sana. Si Oo. Jessica pala ang Jet. Oo, Yung siya daw si Jet. Oo. Kung sino-sino Kasi na hindi naiisip na nga mo. ako magsasalita dyan sa mga pangalan nyo. Nalilito ako eh. Kasi ang alam ko sa kanya, Jessica. Oo. Ba't Paano naging- naging Jet yun, no? Oo. Siguro. Jess. Oo. Ay, mabilis. And anyway, so again mga kapatid, ay salamat po sa Panginoon at muli tayo po nagsama-sama. At tawagin na natin ang ating tagapagsalita for this morning. Yon, walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning. Good morning, Good morning, ma'am. Doc Eugene. Isang maulang umaga sa iyo. Yan o, sabi ni Ma'am Joy Rico dito, maulan daw doon. Maulan dito, Sir Con. Yan. Dito rin po, ma'am, maulan. Kaya, ewan ko bakit laging ganun, no? Pag maulan, kasabay traffic lagi, no? Parang wala namang kinalaman. Parang parehas pa rin naman, no? Mas dapat nga hindi traffic kasi tatabi yung mga motor, eh. Mawawala yung mga motor. Oo. Pero kapag pag sobrang maulan na, yan na. Sobrang traffic na kasi nagbabaha sa mga iba't ibang lugar. Shoutout kay Ma'am Edina Lorzano all the way from Bicol. Ayan. Hello po sa inyo. Nabati na ba si Ivan? Opo, nabati na po si Sir Ivan Mongoso. Ayan. Sabi po dito ni Ma'am Belia Quinones, good morning, Doc Eugene. Ayan. Good morning po. Ayan. Bati ka muna, Doc Eugene, sa mga natin, live viewers po natin. Ayan. Sabi po ni Ma'am Joy Rico, good morning din po, Ma'am Eugene Mendoza. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po, Ma'am Joy at saka si Si Ma'am Belia. Ma'am Delia po. Magandang umaga po. Si Medyo- Chris. Ampig. Oo. Na anak mo. Magandang umaga, Chris. Medyo na biktima tayo ng traffic. Konting ulan lang eh. Oo. Wala pa no? Matindi talagang traffic talaga ngayon sa mga sa ating lugar. Konting lang, no? Konting ambon pa lang yan. Nagkakanda na. Ayan. Sabi po dito na Ma'am Leticia Aranda, good morning po, Doc Eugene Mendoza. Magandang Ayan. umaga rin po. Yun, alright. Sige po, at itutuloy na po natin yung ating talakayin previous week, mga kapatid. Kasi ang dami pa rin nagkakaroon ng ganito, Doc Eugene. Ang dami pa rin lumalapit pag pumunta ako sa area, pag galing sa pag sa church, pupunta sa clinic. Ito yung madalas nilang sinasabi. Masakit ang tiyan,
ilang araw na, namimilipit sa sakit ng tiyan. Kailan lang may nag-report sa'yo, di ba ma'am? Dito rin yon. O namimilipit, tapos wala namang pagsusuka, pero iba talaga pag yung isa sabi nga nila, nagdudumi talaga sila ng basa. So, tignan natin. Kaya makinig po kayo mabuti para mas maganda mga kapatid, malaman po ninyo ano yung mga dapat ninyong gawin, ano yung sanhi niyan, at paano ba yan nakakahawa? Kasi baka might as well, kaya kumakalat ng kumakalat, hindi tayo mindful na pwede pala tayo makahawa. So, maganda makinig at matuto po tayo. No? Sa lahat ng mga live viewers, advantage nyo po ito. Meron na po kayong karagdagang kaalaman ulit, mga kapatid. Okay? Sige po, Doc Eugene. Tuloy natin yung discussion. I think, naudlot tayo doon sa sa causes, ito norovirus, risk factors, tapos tayo dito ma'am. Complication, ayan, sige po. Tapos tayo sa mga risk factors Yan, dito na tayo sa komplikasyon nung last topic po natin. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Itong stomach flu or viral gastroenteritis kasi more commonly caused by viruses po ito ay so as far as I know or bakit? Sige po, okay na po. Mayroon akong mga naging pasyente rin na sila po yung mahilig mag-travel. Na sabi nila ay nakakaranas nga rin sila ng itong gastroenteritis. So it seems na hindi lang po dito sa Pilipinas. Yung pasyente ko rin po kahapon na Indian. She voluntarily told me na nagbakasyon din sila sa kanilang sa India, ay nakaranas din sila ng mga ganito. Kaya siguro yung mga researchers natin or DOH ay meron na pong silang ginagawang statistics sa patungkol po dito. So hindi as far yung mga pinipresent po natin ay yung usual presentation po ng viral gastroenteritis. Sana nga ay mapuksa po kagad po ito. Tama. So napag-usapan na natin last time na meron pong bakuna para sa rotavirus. Opo. Opo, nabanggit niyo po. Yung para sa, lalo na sa, kasi yung norovirus ay more common po sa mga matatanda. Usually po ay kung na-manage po natin ng tama ay wala naman tayong dapat ikatakot. Nabanggit na rin po natin kung paano natin harapin ito kahit sa mga home remedies. Pero kung sa mga bata kasi ay sila po yung madaling ma-dehydrate. Mhm. Kaya nga po within the first year ay meron na po silang ibinibigay na bakuna, yung rotavirus. Again, ay nasa inyo na po yung inclination nyo, if you believe on vaccines or not, ay nasa inyo na po. Pero it has been proven effective po para sa mga bata. Kasi kung isipin nyo, yung body surface po ng isang bata ay mas maliit kaysa matanda. Kaya these infants and toddlers cannot afford to lose much water as we do. Kaya sila po yung madaling ma-dehydrate. Pero sabi ko nga po, you consult your pediatrician who will recommend the rotavirus vaccine. You can ask how effective it is or any feedback or drawback kasi you have the right to ask ano ang pwedeng ibigay sa'yo, benefits. You weigh the benefits over the disadvantage. I-explain pong maigi ang doktor. Palagi kong binabanggit po dito, any gamot, any drugs, vaccines na ibibigay po ng doktor nyo, wag lang kayong tanggap ng tanggap. Meron po kayong karapatan na tanungin ano yung maibibigay sa akin ito. At ano yung pwedeng iwasan ko. Ano ang pwedeng adverse effects kasi
meron mga adverse effects while taking the medications. At i-individualize po ang pasyente. Can you tolerate the adverse effects? Ganun po. I-explain po sa inyong maigi and you have the right to ask. Huwag kayong tatanggap ng, ito, maganda itong paracetamol sa lagnat. Oh. So, mawawala yung lagnat mo. Ang dapat tanungin nyo, bakit nilalagnat? Tanungin nyo, ano ang focus? Anong dahilan bakit nilalagnat? Kasi kung bibigyan mo lang ng paracetamol, ay mawawala nga yung lagnat, babalik pa rin. Kaya tatanungin nyo yung doktor nyo, bakit siya nilalagnat? Ganon po yon. Kaya para maganda, fair din po sa doktor, dapat maibigay yung tamang history. Lahat po, wala kayong dapat itinatago sa doktor. Kagaya ng saan kayo nagpunta, anong kinain mo, yung mga ganon. Meron ka bang ininom na gamot? Saan nanggagaling ang tubig? Lahat po yon. Paano na-prepare yung pagkain? Sinong mga nakasama mo? Yung mga ganon po. Kailangan ibigay niyo yung tamang detalye. Bakit? Bago po kayo nagkaroon ng kung anumang karamdaman. Tapos tanungin nyo, the doctor is supposed to know the pharmacologic action and physiologic effect po ng gamot. Hindi po Yun, tama. basta nagbigay ako ng paracetamol yan para sa lagnat yan. Kung pag tinanong mo, paano natatanggal ang lagnat pag ininom ko nito? Kailangan alam ng doktor i-explain sa inyo. Kaya lang po kultura kasi ng mga Pilipino, ito mabisang gamot ito. Ay, tuwang-tuwa na siya. Mabisa pala to, gagaling na ako. And sometimes, gumagaling nga po kayo kasi mind over matter. Di ba? Kasi yung inisip mo na ito ay nakakagaling sa akin, malaking factor po yon para gumaling kayo. Pero sa mga ibang bansa, ay kailangan mo pang ibigay mismo yung brochure or literature ng gamot. Kasi pag iniinom ko nito, anong pwedeng mangyari sa akin? Kasi may mga gamot na pag ininom mo para sa your hypertension, bababa nga yung blood pressure mo, sasakit naman ang ulo mo. Yung mga ganon. Sasakit naman ay mahihilo ka o masusuka ka. Kailangan alamin niyo po yon. Kaya bawat pasyente na pupunta sa clinic o sa harapan ng doktor, ay ini-individualize. May individualization of patients. Yung A ay hindi pareho ni B, kahit pareho kayong nararamdaman. Unang-una, yung age, yung trabaho, yung nature ng trabaho, yung eating habits, magkakaiba po yun. Pati yung genetic makeup ng pasyente. Kaya dapat, kasi di ko nakakalimutan ko pong sabihin ito, any medications na ibibigay sa iyo na yun ng doktor, tanungin niyo po kagad. Lalo na yung mga may maintenance medication, lalo na po sa mga dugo, para sa dugo. Kung binibigyan ka ng blood thinner, ano ang bawal kong kainin? Yung mga ganon. Para alam nyo, kasi pagka nagka-problema, di mo kasi sinabi, di mo rin naman tinanong. Diba? So yung guilt, ibabalik nyo lahat sa doktor. Ang problema, hindi ka nagtanong. Dapat tinanong mo rin. Sige. Kasi baka makalimutan ko. Ayun, alright. Tama yun. Magandang mga paalala yun, mga kapatid, kasi minsan inom na lang tayo ng inom eh. Basta alam natin, okay na to. Sige. Di mo alam, yun nga, may mga side effects, may mga adverse effects yung mga gamot na yan, tapos magugulat ka na lang. Well, actually, ako, isa din ako sa mga ganyang biktima dati. Oo, mayroong pinapainom sa akin gamot. Di ko alam na grabe na pala yung na tataas pala yung blood pressure mo. Sabi ko, pambira, umabot ako ng ganun pataas ang blood pressure ko. Yun pala, dapat iiwasan ko yung mga maalat na pagkain. Oo. Yun. Hindi ko rin, ayun din naman, sabi nga ni Doc Eugene, dapat tinanong ko rin naman yun. Ano kaya mga side effect nito, Doc? Kasi minsan yung mga doktor, mga kapatid, sa dami na po nilang mga pasyente at sunod na po yung mga yan, akala na nila, yun na yung nabigay nila sa'yo. At pare-parehas pa sila ng kaso, like, lalo na kay Doc Eugene, pare-parehas ng kaso yan. So,
Kala niya, most probably, ay, ito na siguro, nasabi ko na yon. Kaya minsan tatanungin niya, di ba nasabi ko na sa'yo ito? Di ba? Pero hindi pa pala, kasi sobrang dami eh. So, it's ano rin naman, our part as a patient na, para saan ba tutok? O, edi ayun, at least mabibigay niya sa'yo yun na kung anong pwede doon. Kasi anong mangyayari sa'yo. Ang dami po nilang nami-meet na mga tao. Kaya, Bigyan ko po kayo ng very good example. Yung pupunta kayo sa clinic na may sipon. Yung diphenhydramine, phenylpropanolamine, chlorpheniramine, ayan yung antihistamine ay nagkukos ng ah, constriction. Constriction, pagka ito kasi may effect po sa muscle. Pagka nag-constrict yung yung airways nyo, bronchial tree, kung asthmatic yan, lalong hihikain. Oh. Kung nagko-constrict yung blood vessel mo, tataas ang blood pressure mo. Kaya be cautious. Pag humingi kayo ng para sa sipon, sabihin nyo kagad, may maintenance po ako sa hypertension. yun. So, ibig sabihin, be cautious. Kasi, pwedeng tumaas yung blood pressure nyo. Pagka umiinom kayo ng para sa sipon, para hindi nyo kalimutan. Kung ano man yung mga yon, lahat ng para sa sipon, it can cause slight elevation of your blood pressure which will aggravate your being a chronic hypertensive. Ganon din po sa mga hikain. But not all patients are sensitive to this. Kasi ako, hikain. There are times na you take yung bronchodilator mo at the same time para sa sipon mo. Pwede. Pero sometimes, some patients cannot tolerate. So, hindi sila binibigyan. Still, they can be given, pero yung pagbibigay, yung itatitrate, yung kung ilang milligrams na ibibigay po sa inyo. Ang ibig sabihin ng titration, yung 500 milligrams kay Sir Conrad, may be sobra para sa akin. So, pwede niyang ibababa yung dosage. Yun po. Sometimes, ang tingin nyo, parang ganun lang, left and right magbigay ng doktor. Pero kung hindi nyo kasi sinasabi lahat ng detalye, syempre, empirical po yung tawag doon sa mga adult. Hindi kagaya sa mga bata na kailangan mong ibase sa timbang. So, yung mga matatanda, 50 kilos and above, ay empirical po yon. Pag sinabing 3 times a day, 3 times a day. Yeah. Kaya po, uulitin ko, if ever hindi nyo narinig before, pag sinabing 3 times a day, every 8 hours, may rason po yon. Yung i-maintain mo, yung blood concentration ng gamot na yon, in 8 hours, beyond 8 hours, bababa na ulit. So, yung effectivity ng gamot ay mababawasan. Kaya nga, pag sa paracetamol, sinasabi ng doktor, round the clock, every 4 hours, dapat every 4 hours mong inumin. Siyempre, pagka nag-iminom ka ng paracetamol, nawala yung lagnat mo. Yun yung ultimate goal mo, mawala yung lagnat mo. Pag nawala ang lagnat, di ka na iinom. Hintayin mo ulit na lagnatin ka, which is wrong. Pag sinabi ng doktor na round the clock, lalo na yung mga batang may tonsillitis, yung ganon, talaga mataas ang lagnat, yung mga UTI, kailangan nyo pong i-maintain po yon every 4 hours kasi can you imagine kahit kayo ay nilalagnat, hindi magandang pakiramdam, di lalo na yung bata, yung sanggol na nilalagnat, who keeps on crying na hindi mo alam kung anong dahilan, dahil lamang po sa lagnat. Kailangan nyo po ituloy-tuloy po yon. Again, you have the right to ask na kung ano ang effect, gaano katagal, kung pwede adverse reactions, can I go without the adverse reaction, yung mga ganon. Kaya papipiliin po kayo ng gamot. What is more advantage over the other? Pero hindi ibig sabihin na this drug is more effective than this one, ibibigay niya the more effective one. Sometimes, the more effective one may have more adverse effects than the other one. Yun. Kaya nga po, kailangan nyo pong tanungin kung ano ang dahilan
O bakit ito yung ibibigay mo sa akin? Kasi ang kultura ng Pilipino, ay nagkasakit si Sir Conrad, effective yung ibinigay sa kanya ng doktor, pareho Yun na sila rin. ng nararamdaman, ibibigay niya, ay ganito yung ininom ko, hindi na kayo pumunta sa doktor. Yun po ang mali. Wag niyo pong palaging sabihin na kaya kami nagpe-prescribe ng gamot dahil meron kaming nakukuhang benefit from the drug manufacturer or gusto lang namin mabayaran po kami ng consultation fee. Huwag naman ganon, napaka-unfair naman po yon. Kung yung consultation fee, karapatan natin yun Diba? Pero hindi naman lahat ng doktor. Huwag nyo naman pong itatag palagi, ay, para lang kumita yung doktor na yan. Huwag naman, kasi meron po tayong mga government health facilities na you can avail. Kailangan nyo lang pumunta doon, sabihin nyo lahat po yung problema nyo, wala naman kayong babayaran. Lalo na sa mga health center, Health centers. may gamot pang ibibigay sa inyo. Kahit naman din sa mga public hospital, meron kayong malibreng ma-avail po doon, hindi lang consultation, pati yung mga minor surgeries, gamot, laboratories, and ancillary procedures, you can avail of it na libre. Kasi sa tagal din namin sa medical field, hindi na kagaya noong panahon. Yeah. Mas marami na pong naibibigay na libre. Kagaya ng bakuna, may 5-in-1 na libre. Yung anti-cervical cancer, meron na rin pong libre. So, kailangan lamang po kayong maging inquisitive. Hindi lamang po kayo maging passive. Okay? Tama. So, tandaan po natin yung mga paalala ni Doc Eugene na yon para po sa inyo mga kapatid. Kasi ano yan paalala yan mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nag-i-intake ng mga gamot. Yun nga, yung mga maintenance at especially yung mga bibisita kayo sa mga clinics. So, be mindful. Lalong-lalo na yung pangbata mga kapatid, no? Dapat maging mindful kayo dyan at itatanong ninyo bilang magulang, para saan po ba to, Doc? Bakit natin ibibigay ito? Yan. Wala naman pong masamang magtanong Kaya mas mahalaga is alam ninyo para saan yung mga gamot po na yan. Alright? So kasi mahirap na parehas kayo at mahirap na nagbibigay tayo at magulat ka na lang nagkaroon ng gantong tapos sisisihin niyo yung doktor. Mahirap yon. Hindi naman tama rin po yun. Alright? So, magandang mga reminder po yan para po sa atin. Which is, kaya nga, mahalaga na mapag-usapan natin, lalong-lalo na madaming talamak ngayon ng mga sakit na umuusbong. May COVID-19, merong ito na naman, na kumakalat na gintong stomach flu na ito. So, let's be mindful, mga kapatid, patungkol po dito sa mga karamdaman po na ito. Alright? Sige po, Doc Eugene, talakayin natin itong itong complication ng stomach flu na ito. Ito rin, Doc, yung pwede nating meron na katanungan dito, Doc. Like for example, pagdating po sa sa bata, kailan nila pwedeng masabi na ang bata ay dehydrated na? Minsan kasi dito nagkakatalo Kaya marami pong inaabutan ng hindi magandang pangyayari sa ospital. It is because yung nanay at yung tatay, hindi nila alam kung kailan na-dehydrate yung bata. Tulad nga na, di tulad sa atin, Dok Di ba parang sabi mo, nauuhaw ako or nakikita mong ganyan. Tayo, masasabi natin. Yung bata kasi, di naman makakapagsabi, lalo na yung sanggol. So magandang ma-educate tayo ni Doc Eugene, kailan natin masasabi na ang bata ay talagang dehydrated na? Which is ito yung complication ng stomach flu. Sige po, Doc Eugene. The main complication of viral gastroenteritis is dehydration. Siguro, yung salitang dehydration, naintindihan na po yung lahat. Opo. O naubusan na ng fluid ng katawan natin. A severe loss of water and essential salts and minerals. Kaya pagka tayo'y nagdudumi, hindi lamang po fluid, kundi yung salts and minerals. Siguro na-discuss na rin po ni Ma'am Ces dito yon. If you're healthy and drink enough to replace fluids you lose from vomiting and diarrhea,
dehydration shouldn't be a problem. Kaya po, ang sasabihin ng doktor, ilang beses kang dumumi. O, sa maghapon, kung pumunta kayo, hapon na. Mula kaninang umaga, ilang beses kang dumumi. Anong itsura yung dumi? Kasi meron namang nagdudumi na meron pong soft, watery stool na sinasabi or talagang Tubig. tubig na. Magkaiba po yun. Siyempre, kung soft watery lang, merong pang laman-laman, hindi po ganun kabilis ma-dehydrate. Pero kung voluminous na puro tubig na, nakaranas na rin siguro kayo. So, I guess everybody has experienced yung sinasabi ko na pag upo mo sa inodora, chuk! Ganon yun. Yung parang umiihi ka na. Walang ka-effort. Pag tinignan mo, ang dami nang lumabas. Yun ay mas madaling ma-dehydrate ka. Kaya, ganon ka-importante kung i-describe mo kung paano ka nagpo-poops, anong itsura ng poops mo. Ganon. So, ang sabi dito, if you were able to replace all the fluids you lose, ay hindi ka madi-dehydrate. Ganon yon. So, hindi po magiging problema. Pero, may problema sa bata. Okay? Yeah. Sa mga sanggol. Itong problema kasi natin ito from vomiting and diarrhea. Okay lang, mas okay pa kung ikaw ay nag-LBM lang. Paano kung nagsusuka ka? Yun, matindi, So, no? hindi ka pwedeng, lahat ng ipapasok ng bata, ipakain mo sa bata, ay Wala. kailang isusuka niya rin. So, useless. So, madalas yan, pag tinanong po ng doktor, nakailang dumi na yung anak mo at nagsusuka, lalo na sa mga sanggol, ay pinadadala na po sa ospital. Kasi hindi po pwedeng sabihin mo, kahit unti-unti, kung uminom ka ng konti-konti, hindi naman alam ng bata yon. So, ang tendency niya, madi-dehydrate. You cannot just replace all the fluids all at the same time. Pero yung sa mga matatanda, ilang beses ka nang dumumi. Yung sinasabi nilang volume per volume replacement. Kung bawat dumi mo ay iinom ka ng electrolytes. Wala pong overdose ng electrolytes kasi iihi mo lang naman yon. So, dumi mo, iihi mo. Yung lahat ng sobra ilalabas mo. So, pag sinabing volume per volume, bawat dumi mo, uminom ka. Although, yung sinasabi nating electrolytes, hindi po, hindi mo gusto yung lasa. Hindi ganun kung kayo umiinom ng tubig o soft drinks, ay hindi ganun kasarap yung lasa. Okay? Yeah. Kahit nga nakalagay pa doon ay apple flavor eh. Hindi rin. Kakaiba pa rin yung lasa. Kahit sa mga bata, flavored yun sa mga bata, Oo. pero hindi sila ganun kahit ihalo mo pa sa gatas nila. Okay? Ayan. Ito na. Ito na yung sinasabi ko kanina. Get your child vaccinated. A vaccine against gastroenteritis caused by the rotavirus is available in some countries. Available na rin po sa Pilipinas, pero hindi po libre sa health center. Given to children in the first year of life, the vaccine appears to be effective in preventing severe symptoms of this illness. Sa ibang bansa po kasi ito, kasama na po sa expanded immunization program nila. Kasama na po. Kasi usually, yung mga health insurance maintenance po nila or HMO nila, kasama na po ito. Dito sa Pilipinas, it's not yet included. So, mga pedya po, may kamahalan din. Sa ma'am, sa pagbabakuna, ano po yung tawag dito pag yung sa rota? Saan siya, di ba minsan kasama, rotavirus talaga siya ma'am, na okay. Kala ko may parang naka-combine siya. Oo. Wala pa. Alright. Sige po. So, vaccine. Magpa-vaccine po tayo. Ito yung walang kamatayan na Tama. alam na po natin lahat ito. Wash your hands thoroughly. And make sure your children do too. If your children are older, teach them to wash their hands, especially after using the toilet. Di ba?
Saan madalas nagkukuha yung bacteria, virus, and fungus ay sa CR or sa toilet. Yun. Pero sa ating mga naranasan na, during the COVID, madalas kayong maghugas O, di ba? O, Nawala eh. madalas kayong maghugas. At madalas din gumamit ng alcohol. Yung mga Oo. tamad maghugas nga, gustong maligo ng 70% ethyl alcohol. Ngayon, wala Wala na na. naman, ay okay lang. Kahit saan ka magpunta dati, may nakasukbit na alcohol dito Alcohol, eh. oo, pagandahan pa ng lalagyan, padamihan pa ng lalagyan. O kapag katapos ng welcome song sa atin, tumutulo na yon sa dami ng alcohol na inilalagay. Ngayon, nakalimutan na naman natin. Kaya, nako, Oo, di ba? Pero itong washing of hands ay kailangan natin gawin nating habit na ito. totoo yan. Kasi yung ethyl alcohol, siyempre, kung sa loob po kasi ng bahay, magkakasama kayo, kailangan pa rin hugasan ng kamay. Meron akong experience last week sa clinic, dito kasi sa tenement, 90% of our patients, siyempre, OBGYN patients. Pero meron din sisingit paminsan-minsan na sabi, minsan tinatanggihan ko, malapit lang naman ng Taguig Pateros. Pero yung time na yon 6 months daw na nagtatae, sabi ko, pa-examine mo yung mga ngatwiran yung nanay. Pa-examine mo yung pupo kasi meron sa diaper. Mga ngatwiran yung nanay. Ang pinainom ko, Wilkins, ang dami ito, ganyan, yung yaya, yung ganyan. Sabi ko, pagbigay nung stool exam, may amoebiasis yung dumi. Anong sabi ko sa nanay? Call center agent, pa-English. Sige, magsawa ka sa ka-English mo. Sabi ko ganon, how can you explain it to me? How can you explain how your baby got amoebiasis? You told me you're taking care of her. Who's taking care of your baby? Pagka pumupunta siya sa malinis nga yung tubig na iniinom mo. Yung nagpiprepare ng gatas ng anak mo, malinis ba? Yun. Yung pinakakain mo, malinis. Yung pinagkainan niya, malinis. Baka nilangaw bago mo nilagyan ng pagkain. Yung mga ganon. Yung yaya ba, malinis sa katawan. Kaya yung 6 months na magkaroon ng amoebiasis, gusto kong kurutin ang nanay niya. Diba? Grabe, 6 Kasalanan months. ng nag-aalaga yon ang ibig kong sabihin. Saan kukuha ng amoebiasis yung anak mo kung hinayaan mong gumapang dyan sa floor? Tapos hinawakan yung kamay niya, ipapasok niya sa bibig niya. Di yun. Yun. Kaya palaging yun, kailangan ito. Pagka yung baby nyo gumagapang na, alam nyo na kung napunta sa langaning area, mas maganda. Punasan nyo. Yung merong mga wipes na may ethyl alcohol. Yeah. Para Totoo yan. maiwasan. At huwag ka ng mga tuwiran kung meron pong amoebiasis ang anak mo na supposedly 2 years old and below, dapat wala siyang infection na ganyan. Okay? Wash your hands after changing diapers. Yan. And before preparing, kakasabi ko lang to, or eating food too. Pag nagpalit kayo ng diaper, sa nanay kasi, lalo na kung medyo dumadami-dami na, pag nagpalit ng diaper, kahit nakapoops yan, nahawakan niya, okay lang yun. Ako, nag-iisa lang yung anak ko eh. Ay, sa paglilinis mo, linis-linisin mo yung singit-singit, lalo na sa lalaki na pulupot na sa kanyang penis, minsan nakahawakan mo na rin yung poops na nangyayari sa nanay. Hindi naman nakakadiri. Pero, minsan, hindi na natin nililinis yung ating kamay. Tapos, ipapakainin mo siya. Diba? Kumuha ka ng tinapay. Yan. Diba? Ugali natin yan. Kaya, dapat, pag naglinis, kayo ng diaper, kahit linisin nyo yung kamay nyo bago kayo magbigay ng pagkain sa inyong anak. Okay lang kung kayo ang nagtae. It is best to use warm water and soap and to rub hands well for at least 20 seconds.
Ang bilis-bilis lang po yung 20 seconds. Kasi yan, inilang nyo sa gripo, ginanyo ng ganyan, tapos pagpag. Ay, hindi po yon. Wala pang 20 seconds yun. Baka wala pang 5 Wala pa 5 seconds seconds yon. yun, ma'am. Kailangan mong ulit-ulitin yon para maalis lahat yon. Kasi even walang tubig yan, kung warm yon, kung meron kayong hot and cold, Mm. ano yun? Yan yun. Diba? Nauso nun yung happy birthday. Happy birthday. Oh, yun. Kaya lang, baka sabihin nila, hindi ka nabigyan ng regalo ng birthday mo, kaya nagpa-happy birthday ka. Pero 20 seconds dapat. Ha? Yeah. Oh. Wash around cuticles, beneath fingernails, and in the creases of the hands. Diba? Kung kayo ay wala namang masama sa mahaba ang kuko, pero marunong kayo dapat maglinis ng kuko. Yung cuticles mo kasi yung gilid-gilid yan. Ha? Mm. Oh, yung beneath fingernail, siyempre sa ilalim. Pag creases naman, yung mga ano dyan sa palad. Kaya, mas maganda, kung lalo na kung kayo po ay may mga alagang bata, meron yung scrub para sa kamay. Para mas madali niyong tanggalin. Better yet, kung kayo po ay nag-aalaga ng mga bata, huwag na kayong magpahaba ng kuko para mas madaling linisin. Okay? Alright, siguro dito muna natin na tatapusin to, Doc Eugene. Oo, kasi magandang maituloy natin yung discussion na ito patungkol naman doon sa mga dapat nila ding, yung mga home remedies. Ayan, pag nagkakaroon na sila ng sobrang sakit ng tiyan nila, ano yung mga dapat nilang gawin at tatalab ba yung mga haplas-haplas na yan? Ayan, yung mga iniinom nila na kung ano-ano pa man. So at least masasagot po natin yan at mabibigyan namin kayo ng karagdagang kaalaman para masolusyonan nyo yung mga ganyang klaseng karamdaman po ninyo. Kasi marami talagang nangyayari ngayon. Pero napakasimple ng prevention, no? Wash hands lang. Wash hands lang, very simple. Hindi ka bibili ng sabi nga nila, prevention is better than cure. O pag na-prevent mo, hindi ka na magkakaroon. O, ang mahirap lang kasi tayo po ay tamad maghugas Hugas ng ng kamay. Ayan. Kahit ano lang po. Diyan, mahilig pa yung Pilipino pag kumain. Oh, Kamay. buong Yun. yung ano niya, yung bibig niya, Sinisimot. pinanglinis niya yung kanyang ano. Ay, nako. Lalo na pag yung may mga cheese Pero pa. pag ganyan, no, sa ibabaw pa niyan, tapos yung kuko niya. Ayun, kaya gaganin niya pa. susupsupin niya. Kulang na lang, kukuha niya, kainin niya yung kuko eh. Kaya, ano yun, okay lang yun, basta malinis. Wala Yeah. namang problema eh. Kung trip mo yun, na Oo. parang mas masarap yung pagkain, Basta maghugas, ma'am, di ba? basta maghugas. Oo. O syempre, hindi po mawawala, malinis ba ang loob ng bahay? Yun. Nakakalimutan natin yon. Very, very simple lang yung prevention. Kaya, mga kapatid, ay medyo mahaba to. Ano po niya, very simple lang. Kasi ngayon, tulad nga, totoo po yun, lalong-lalo na nga, risk factor, tandaan niyo po yung tinalakay natin last time. Isa sa mga risk factor is yung crowded place, di ba? Pag ganyan, tayo, nasa church. Pagkamayan, nawawala na nga talaga yun, Dok. Nawawala na yung pag-spray-spray, nawawala na. Dati, pag tapos ng kamayan, talagang pambira, kulang na lang, sprayan mo lahat ng katabi mo. Spray ka. Ngayon, wala na. Tsaka meron pa yung tao dyan na bago makipag-i-sprayan ka pa nga. Kaya ngayon, which is, ano nga yun sabi nga natin ang COVID-19 ay tinuruan tayo maging malinis. Oo, Nakalimutan nawala na ka naman. Siguro tuturuan na naman tayo nito maging malinis. Ibang virus na naman ang papasok sa Kasi tingnan atin. nyo, lalo na may sikat na artista na matay sa pneumonia. Ay, oo. Oo. Nako. Kaya medyo huwag nating babaliwalain. Kasi meron ding maraming namamatay na bata because of dehydration. Ayan. Hindi mo na mahabol-habol. Nako. Ha? Kaya, na-discuss na natin yung signs of dehydration. Dati ma'am, dati po. Opo. Dito hindi. 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 Oo. Ito po ma'am, bago tayo magtapos, sagutin natin ito. How effective po, Doc, ang pinagsamang asin at asukal or simpleng oresol na tinatawag po, Doc, para sa agarang ipainom sa nagtatae? Yun. Yung binanggit ko po kanina, kung volume per volume,
Kung meron na kayong solusyon na prepare, yun po ang iinumin nyo, bawat poops nyo. Iinom kayo ng ganon. Pero, as much as possible, kahit in between, pwede pa rin po kayong uminom. Ang problema lamang po minsan, kung kayo po ay nagsusuka. Kasi, siyempre, pagka may gastroenteritis ang isang tao, irritated na po yung buong gastrointestinal system po natin. Mas mabilis po yung peristalsis, irritated po yung stomach, from the stomach pa lang, irritated na siya, nagka-cramps po siya. That can cause yung i-vomit mo yung kinain mo. So, ang ginagawa kung talagang sabay na po yung vomiting and loose bowel movement or diarrhea, sometimes kailangan mong pahingain. Pahingain. As you notice ko na yung mga admit yung mga pasyente, kahit yung mga bata, NPO, temporarily ang nakalagay. Wala pong ibibigay per orem o sa bibig. Kahit yung bata, hindi pa dededehin. Idadaan po lahat sa swero. Pero sa matanda, mas madaling i-manage kasi sasabihin na huwag kayong yung pa-konti-konti. Huwag naman yung pag sunyari, isang baso yung nilabas mo, lalaklakin mo yung isang baso. Unti-unti. Kasi tapos, ang i-discuss din po siguro dito, ano yung mga pwede mong kainin. Yun. Kasi Tama. irritated na po yung gastrointestinal system, so kailangan mong pakalmahin. Pag okay na, chichirya agad. Oo, Mga ganon. yung mamantika, maalat, yung mga ganon. Antindi nun. Bakit sigurado ko, magtatay ka agad ulit. Alright, sige po. At dito muna tayo magtatapos mga kapatid. Salamat Doc Eugene sa mga paalala po na yan, lalong-lalo na sa pag-inom ng gamot at sa kung ano yung mga tatanong sa doktor. Napakagandang mga paalala po yan para po sa atin. And also, regarding po dito sa ating topic, maraming salamat po Doc Eugene sa inyo pong tinalakay ngayong araw po na ito. Alright, bago tayo magtapos, baka may pahabol pang paalala si Doc Eugene at si Doc Julie para po sa atin. Sige po, kayo po muna Doc Eugene. Yung panahon natin ngayon ay pabago-bago pa rin. Sabi ng Pag-asa, we can still experience yung medyo malamig na umaga hanggang second week down March. Sana tapusin na niya ang March. Tama. Pero may bad effect kasi doon sa ibang area. Yung shear line sila po ay binabaha. So, ibig ko lang sabihin, paiba-iba yung temperature. May time na yung ating food preparation. Mas mabilis mapanis ang pagkain pag mainit. Kaya kailangan ilagay nyo na lamang po sa refrigerator na may takip. Huwag kayong maglagay na walang takip. Kailangan pong may takip. Yun po ang importante. Siyempre, umuli, ipaghuhugas lang po ng kamay ay malaking maitutulong po sa ating kalusugan. So, learn to wash your hands properly. Alright, maraming salamat po Doc Eugene, Doc Julie. Oo, maraming salamat. At nagpapasalamat ako dahil napakalinaw, wala ka nang tatanungin pa eh. Kung nakinig kayo ng maigi at ang ano nyo na lang ay apply nyo na lang ng maigi. Sumunod. Yon. Kasi kung narinig natin, tapos hindi naman natin ginagawa, lalo na yung paghuhugas ng kamay na yan, marami po talagang sakit ang makukuha natin. Hindi lang itong gastroenteritis na to. Kaya lagi namin pinapaalala na maghugas tayo ng kamay. At maging maingat. Ingat din tayo kasi nandyan lang eh. Iba na ang ano natin ngayon eh. Ang sitwasyon, ang ating mga kapaligiran, hindi kamukha noon, medyo healthy pa ang kapaligiran natin. Kaya, yun lang po. Maraming salamat at tutuloy natin yung Opo, yung discussion. prevention pa. Yes. Discussion. At ang masama pa nga nung panahon, mas kukunti ang bacteria, viruses, and fungus. Dumami rin po sila. Nag-upgrade din Nag-upgrade din sila. Hindi lang basta pagka sinabing antibiotic, mamamatay na kaagad siya. Napakagaling nila. Oo. Kaya kasi
Isa lang yun, padumi ng padumi. Kaya mga kapatid, ay magandang paalala po ito para po sa atin. Alright, sige mamaya po, e-airin na po yung The Baptist Lunch. Kaya mag-tune in po kayo dyan, yung mga kabataan, mga young people, na pwede po kayo magsubaybay po dyan. Kaya makinig at matuto dyan sa ating programa dahil marami po na tayo po yung matututunan po dyan. No? Kaya please tune in po at wag na po kayo nilipat na iba pang channel dito sa ating church page po natin. Kaya wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.